الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pasensya na po mga kapatid kung medyo na-late po yung aking pag-live ngayon kasi ginamit po yung studio na dapat na gagamitin ko. Ngayon ay sasagot ako o magpapaliwanag tungkol na naman sa karagdagang katanungan na kung saan sabi nila ay invalid daw ang sala o salatul janaza na ginawa ng ating kapatid na si Ustad Ahmad Barsilon. So bawat isa mga kapatid, nakita po natin na bawat isa po sa ating mga kapatid ay naglabas po ng kanilang mga opinyon. So siyempre lahat po ng opinyon na ito ay ating pong nirerespeto. Unang-una po, gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay nirerespeto ko po yung mga opinyon ng ilan sa mga kapatid natin na nagsabi na ito daw ay invalid at yung iba ay nagsuggest na dapat ay salatul ghaib na yung ginawa. Lahat po yan ay nirerespeto ko po. So bawat isa naman ay may kanya-kanya namang opinyon tungkol po sa bagay na ito. Ang importante po dito, ang batayan po natin. Kaya mahirap naman po tayo po ay nagsasalita po tayo ng isang batas na wala naman tayong matibay na katibayan. So lahat po inshallah ng ating mga sasabihin dito sa abot ng ating makakaya ay may mga basihan po tayo dito, inshallah. Okay, bago ko po simulan yung pagsagot ko po dito sa usaping ito, hindi po ito dahil kinikilala natin na isang ulama. Kasi may mga nagsasabi na bakit ganito ganyan, hindi naman ulama yan, hindi naman scholar yan si Ahmad Barsilon, mga ganung mga issue. Hindi po ito yung punto natin dito. Hindi ito ang punto natin dahil hindi siya ulama, o ulama man siya, o siya ay ginagawang basihan, dahil o kaya ay si Robin Padilla ay isang artista na hinahangaan natin. So hindi po ito ang issue dito. Ang issue natin dito ay kung tama ba ang kanyang ginawa, invalid ba o valid ang kanyang ginawa. Yan po ang ating pag-uusapan dito tungkol po sa usaping ito. Wala pong kaugnayan dito ang kanilang posisyon o ang kanilang trabaho. Ang ipapaliwanag natin dito kung ano ba talaga ang nakikita natin dito sa ginawa ni Ustad Ahmad Barsilon, kung ito bang ginawa niyang pagsasagawa ng salatul janaza ay tanggap o hindi tanggap. Meron ako dito mga punto na isinulat. Isa-isahin ko muna bago ko po talakayin. Siyempre, una, na mga katanungan dito na sasagutin natin inshallah. Ano ba ang mas mainam? Ang isagawa ang salatul janaza sa harapan ng namatay kahit na may cross, o ang salatul ghaib? Okay, so yan ang isa sa mga tatalakayin ko. May mga nagsabi na nakasapatos daw si Ustad Ahmad Barsilon. Bakit daw siya nakasapatos nung isinagawa niya ang salatul janaza? Pangatlo, sabi nila nagsala daw siya ng walang wudu. Mga ganun mga haka-haka. Pang-apat, isinagawa daw ang salatul janaza na hindi daw nakaharap sa qibla, kaya daw invalid ang kanyang salatul janaza kasi hindi daw nakaharap sa qibla. Okay? At kasama dito sa mga tanong na ipapaliwanag ko inshallah, dahil nasa harapan yung cross. Dahil nasa harapan ang cross o ribulto sa harapan nung kanyang bangkay. So yan lang siguro yung tatalakayin ko ngayon. Kaya dahil dito ay invalid daw yung salatul janaza na ginawa ng ating kapatid na si Ustad Ahmad Barsilon. Unang-una mga kapatid, ako po ay hindi po ako kumakampi sa anuman o sa anumang panig. Ang akin po dito ay kung ano po yung alam ko po sa batas ng Islam. Ano man ang kanyang kalagayan, siya man ay isang kinikilalang ulama o kinikilalang ustads o kinikilalang daiya,
o isang artista, hindi po yun issue dito sa akin. Ang issue na po ang akin lang po dito ay ipapaliwanag ko lang po kung ano po ang aking nakikita dito po sa ginawa ng ating kapatid na si Ustad Ahmad Barsilon, kung tanggap ba ang isinagawa niyang salatul janazah. Okay, so una, may tanong na isinagawa ang salatul janazah na hindi sa masjid. Isinagawa ang salatul janazah na hindi sa loob ng masjid. Ang pagsasagawa ba ng salatul janazah sa masjid ay kinakailangan? Ang pagsasagawa ba ng salatul janazah sa loob ng masjid ay dapat at obligado dapat na isagawa natin ang salatul janazah sa masjid? Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi po nagkasundo ang ating mga ulama na dapat sa masjid isagawa ang salatul janazah. Pero mas mainam na isagawa sa masjid. Bagkus, mayroon sa ating mga ulama ang nagsabi na hindi pwede na isagawa ang salatul janazah sa masjid. At hindi po ito napagkasunduan ng ating mga ulama na dapat ang salatul janazah ay sa loob ng masjid isagawa. Nung isinagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang salatul janazah para sa hari ng Ethiopia, si Najashi, kasi lahat ng hari sa Habasha ay tinatawag na Najashi, hindi niya ito isinagawa sa loob ng masjid. Ginawa niya ito sa Madina, tumawag siya ng mga sahaba, naglinya sila, at nagsagawa sila ng salatul janazah sa labas ng masjid. Yun po yung salatul ghaib. Ginawa nila ito sa labas ng masjid at hindi po sa loob ng masjid. Si Imam Malik, rahimahullah, at si Imam Abu Hanifa, rahimahullah, ang kanilang pananaw ay hindi tanggap o hindi pwede na isagawa ang salatul janazah sa loob ng masjid. Ito ay i-share ko lang po yung aking nalalaman tungkol po sa usaping ito. So ibig sabihin, pati po yung pagsasagawa ng salatul janazah sa loob ng masjid ay hindi po napagkasunduan ng mga ulama. At sabi ko nga po, meron pong katibayan na pinagbasihan si Imam Abu Hanifa at si Imam Malik na ang pagsasagawa ng salatul janazah sa loob ng masjid ay la syai'a lahu. Meron silang pinagbasihan na dalil, pero sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal na ang hadith na ito ay mahina. Dahil ang mas matibay pa rin ng katibayan ay naisagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang salatul janazah sa loob ng masjid. At si Umar bin al-Khattab ay naisagawa rin sa kanya ang salatul janazah sa loob ng masjid. Pero gusto ko lang pong ituwid yung paniniwala na para bang obligado na kinakailangan ang salatul janazah ay dapat isagawa sa loob ng masjid. Hindi po. Hindi po totoo yun na obligado, ha. Kumbaga, walang problema na isagawa ang salatul janazah kahit na sa labas ng masjid. At hindi po napagkasunduan ng mga ulama na kinakailangan ay sa loob ng masjid isagawa ang salatul janazah. Yan po. Pangalawa, actually, tungkol sa pagsasagawa ng salatul janazah. Ano ba yung pagsasagawa ng salatul janazah at pagsasagawa ng sala na ang nasa harapan mo ay rebulto o kaya ay cross? Tanggap ba ang sala kapag ka nagsagawa ka ng sala na ang kaharap mo ay cross? Pangkalahatan yung sala kasi ang salatul janazah ay ibinibilang din siya sa mga sala. Paano kung isang tao, bago po ako papasok sa salatul janazah, tanggap ba ang sala kapag ka nagsagawa ang tao ng sala na pumasok sa simbahan at doon siya nagsagawa ng sala ng zuhur o ng asar? Tatanggapin ba ang sala sa loob ng simbahan na may mga cross doon? Nasa harapan mo yung cross? Okay. Actually mga kapatid, nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama bago ako papasok sa pagsasagawa ng salatul janazah na ginawa ni Ahmad Barsilon, kasi nga po, nasa harapan niya yung cross eh. So may mga nagsabi na invalid ang kanyang pagsasagawa ng salatul janazah dahil may cross sa kanyang harapan o kaya rebulto. So nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama tungkol sa pagsasagawa ng sala, pangkalahatan na nasa harapan mo ay rebulto. Pero kahit na sila ay nagkaroon ng opinion, may nagsabi na haram ang magsala ka sa harapan mo ay rebulto. Kahit na siyempre ang intention mo ay magsasala, kaso lang nasa harapan mo rebulto. Haram na magsala
na nasa harapan ang rebulto, unang pananaw, may pangalawang pananaw na makro, at ito po ang pananaw ng karamihan sa mga ulama. Pangatlo, pwedeng magsala kahit na nasa harapan mo ang rebulto. Ang importante ay hindi mo naman sinadya na pumunta talaga doon, kundi talagang nagkataon na talagang doon ka lang makapagsasala ng sala. Halimbawa, malakas ang ulan, tapos pumasok ka doon sa simbahan. Tapos nasa harapan mo yung rebulto. So, tanggap ba ang sala niya kapag siya nagsala na kaharap niyang rebulto? Babasahin ko sa inyo. Tungkol sa pagtanggap ng sala, nagkasundo ang mga ulama na tanggap ang kanyang sala. Nagkaroon lang sila ng opinion kung siya ay nagkasala at hindi nagkasala. Si Ibn Abdul Barr, rahimahullah, nabanggit sa kanyang libro na Tamhid. Sabi ni Ibn Abdul Barr sa kanyang libro na At-Tamhid, ajma'u, nagkasundo lahat ng ulama. Nagkasundo lahat ng ulama ala anna man salla fi kanisatin, na ang sino mang nagsagawa ng pagdarasal sa loob ng simbahan, aw bi'a, o kaya ay sa loob ng mga pinagdadasalan ng mga hindi Muslim, fi mawdi'in tahirin, pero na kung saan doon niya isinagawa yung sala sa lugar na malinis, anna salatahu madiyatun jaiza, na ang kanyang sala ay tanggap. So nagkasundo ang mga ulama na ang sino mang nakapagsala na sa harapan niya ay rebulto, ay tanggap ang kanyang sala. Yun nga lang, nagkaroon lang sila ng opinion kung ang ginawa ba niya ay pinahintulutan, o makruh ang kanyang ginawa, o haram ang kanyang ginawa. Pero tungkol sa pagtanggap sa kanyang sala, ay tanggap po ang kanyang sala. So ang pinag-uusapan ko kasi dito, at tinatalagay ko kasi dito, yung pagiging valid ng sala o pagiging invalid ng sala. Yan po yung punto ko dito. So pati nga yung sala ng mga obligadong sala na nakapagsala ka sa harapan ng rebulto na kung saan kataon na doon ka magsasala, ay tanggap pa rin po, at ito po ay napagkasunduan ng mga ulama, nabanggit ni Ibn Abdul Barr sa kanyang libro na At-Tamhid, at ito ay napagkasunduan ng mga ulama. At mababasa rin natin ito, mga kapatid, sa tafsir ni Imam Al-Qurtubi. Okay? Sa tafsir ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ay mababasa natin na nagkasundo ang mga ulama na pwedeng natanggap ang sala na kahit na nasa harapan mo ang rebulto. Tanggap ang sala. Napagkasunduan po ng mga ulama. Ang pinag-uusapan lang po natin dito, yung pagiging valid ng sala. Hindi ko po sinasabi na, okay, magsala tayo sa harapan ng rebulto. Ang pinag-uusapan natin dito, ang pagiging valid o invalid ng sala. Yan lang naman punto ko dito. Yung pagkatanggap sa sala. Okay? Ganon din, mababasa natin, sa tafsir ni Imam Al-Qurtubi, ganun din ang sinabi niya, sa kagaya po ng sinabi rin ni Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, isang kanilang sinabi, ajma' al-ulama ala anna man salla fi kanisatin aw bi'atin ala mawdi'in tahirin anna salatahu madiyatun jaiza. So tanggap po yung sala. Yan po. So ngayon, hindi po may pagkakaila. Alam po ni Ustad Ahmad Barsilon na ang pagsasagawa po ng sala ay kailangan ng wudu. So alam po natin na si Ustad Ahmad Barsilon ay nagwudu siya. Okay. Ngayon, tungkol naman sa pagharap sa kibla, o kaya yung dahil may rebulto doon, at ito po siyempre alam ko may pananaw po yung iba, nirespeto ko po yun ha. Hindi naman po ito na pagkasunduan ng ating mga ulama. Yung pagsasagawa ng salatul janaza na kung saan nandoon ka rin naman, tapos iiwasan mo na pumunta doon sa kanyang labi, dahil nga siya po ay nandoon po sa loob ng simbahan, halimbawa, at ang gagawin na lang po natin ay salatul ghaib. Ano ang opinion ng ating mga ulama tungkol po sa bagay na ito? Ika nga, nandoon ka rin naman,
Pero ang isinagawa mong sala ay salatul ghaib. Kahit na pwede mo namang puntahan pwede mo namang puntahan yung namatay at magsagawa ka ng salatul janaza. Kaya nga lang, ang problema nga lang ay mayroong cross doon sa kanyang labi. So anong gagawin ko? Magsasalatul ghaib na lang ba ako o pupuntahan ko yung kanyang labi? Okay? So babasahin ko mga kapatid, ako po ay hindi po ako magsasabi ng galing lang po sa aking sarili. So babasahin ko dito sa libro na Al-Majmu' ni Imam An-Nawawi, Sharh Al-Muhadhab lish-Shirazi. قال المصنف رحمه الله: تجوز الصلاة على الميت الغائب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه وهو بالمدينة وصلى عليه وصلوا خلفه. So, sabi ng author ng libro na ito na Al-Majmu' na pwedeng isagawa ang salatul janaza sa pamagitan ng salatul ghaib, ibig sabihin magsasala ka na wala sa harapan mo yung namatay. Na ang dalil, ang katibayan dito nung namatay ang hari ng Ethiopia na si Najashi, habang ang propeta ay sa Madina, siyempre lumabas ang Madina sa masjid, doon sila nagsagawa ng salatul janaza sa labas, pinalinya niya ang mga sahaba. Sila ay nagsagawa ng salatul ghaib dahil malayo yung namatay. Napakalayo ang kanyang bansa. So yun yung salatul ghaib. Pagkatapos dito, anong sabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah sa libro na ito? Wa in kana al-mayyitu ma'ahu fil balad. Ito ang sabi niya sa libro. Ito po binabasa ko lang po yung libro. Wa in kana al-mayyitu ma'ahu fil balad lam yajuz an yusalli alayhi hatta yahdura indahu. Kapag kayong namatay ay nandoon din naman sa lugar mo, ay hindi pinahihintulutan na magsagawa ka ng salatul ghaib maliban pupuntahan mo yung bangkay niya. Hindi pwede. Sabi sa libro na Al-Majmu', binabasa ko lang po yung libro, yung nasa libro. Na kapag kayong namatay ay nandoon din naman sa lugar mo na kung saan kaya mo namang dumalo doon, kaya mo namang puntahan yung kanyang labi, ay hindi pinahihintulutan na isagawa mo ang salatul ghaib. Bakit? Li'annahu yumkinuhu al-hudur min ghairi masyaqqatin. Dahil pwede naman siyang dumalo doon na hindi naman mahirap para sa kanya ang pagdalo at pagpunta doon sa kanyang labi. So yan po mga kapatid. So binabasa ko lang po yung nasa libro. Hanggat sa sinabi dito sa baba ng libro, bilang paliwanag sa qaul, sinabi ng musannif rahimahullah, wa madhhabuna jawazu as-salah 'ala al-mayyit al-ghaib 'an al-balad sawa'un kana fi jihati al-qiblati aw fi ghayriha. So ibig sabihin, nakaharap man sa qibla yung namatay, nasasalahan natin. Ang importante, lakinil musalli yastaqbil al-qiblata wala farqa bayna an takuna al-masafa bayna al-baladayn qariba aw ba'ida wala khilafa fi hada kullihi indana. Basta importante nakaharap ka sa qibla pag isasagawa mo yung salatul ghaib. Okay? So ito wala tayong problema sa salatul ghaib kung sakali ang salatul ghaib magsasala ka ng salatul janaza na wala po sa harapan yung namatay. Pero, ang tanong ay, ang namatay ay nandiyan po. Pwede natin puntahan yung namatay. Pwede nating daluhan. Pwede tayong umatin doon para isagawang salatul janaza. Wa idha kana al-mayyitu fil baladi fatariqani. Kapag kayong namatay ay nandiyan din naman, fatariqan. May dalawang opinion. وبه قطع المصنف والجمهور لا يجوز أن يصلي عليه أو يصلى عليه حتى يحضر عنده. So ang karamihan sa mga scholar na hindi pwedeng isagawa ang salatul ghaib maliban kinakailangan mong pumunta doon sa namatay. Kinakailangan mong pumunta doon sa namatay. Kasi bakit mapupuntahan mo rin Hindi naman siya malayo
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على حاضر في البلد إلا بحضرته. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay walang naitala at wala pong naikwento at wala pong naisalaysay ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nandudoon din naman yung namatay ay hindi siya umaten. Kundi lahat po ng namatay na nandudoon ng propeta, inatinan po niya. Pati ngayong babae na hindi niya inabutan, ang babae na naglilinis sa kanyang masjid, hindi niya inabutan ng pagsasala sa kanya kasi ayon sa hadith na nailibing siya ng gabi, o kaya ay sa tanghaling tapat na kung saan tulog po ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya ginising ng mga sahaba. Anong ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Pinuntahan niya yung libingan. Pati doon sa libingan, pumunta siya doon at doon siya nagsala. Dinaluhan pa rin niya yun. Pumunta siya doon sa libingan at doon siya nagsagawa ng salatul janaza kasi hindi siya naka-attend. لأنه لا مشقة فيه بخلاف الغائب عن البلد, dahil hindi naman mahirap na umatin ka doon at isagawa ang salatul janaza. Maliban kung ang namatay ay malayo ang kanyang lugar. Talagang magsasalatul janaza tayo kasi malayo yung namatay. So yan po ang binasa ko lang po sa libro, yung sinabi ko po. Okay, so ibig sabihin mga kapatid, kung yung namatay ay nandyan din naman, ay pinakamainam, puntahan na lang po natin yung kanyang labi. At doon na lang po tayo magsagawa ng salatul janaza. Kaya lang, ang naging issue lang naman dito, unang-una, dahil may cross. Nabanggit ko na po kanina, na hindi po malaking issue yung cross. Basahin natin din ang sabi ni Abdurrahman al-Barrak. Si Abdurrahman al-Barrak, pakita ko po sa inyo ha. Sa inyong screen. Magsishare lang po sa screen ha. Na hindi po galing sa akin. Yan po. Ipapakita ko lang sa inyo. Ang nakalagay. Pambihira, may mga ano pa dito. Astagfirullah. Yan. Ang tanong sa kanya, ito po, basahin natin ha. Nasa inyong screen po, nakalagay po. Tatanggal, palakihin ko po ha. Yan. Paano ba palakihin yan? Okay, so babasahin ko yung sinabi ng isang tinanong sa ating mga ulama. Ahadul ikhwal Faransiyin ay i'tanaqa al-Islam. Isa sa mga kapatid natin na taga-France ang yumakap sa Islam. Wa tufiya rahimahullah. Namatay siya. Kahabagan nawa siya ng Allah. Lakin ma'al asaf ahluhu rafadu an yusallimu juthatahu min ajli taghsilihi wa takfinihi wa salati alayhi. Pero ang nakakalungkot, ang kanyang pamilya ay tumanggi na ibigay nila ang kanyang labi. Hindi napaliguhan ang bangkay niya, hindi rin nabalot sa pagbabalot ng Islam at hindi rin po naisagawa ang salatul janaza. Faqamu bidafnihi fi maqbaratin nasara wa ala tariqatihim. So, ano nangyari doon sa kapatid natin sa France? Ito binabasa ko lang po para po hindi po ninyo masabi na ang aking sinasabi ay sariling opinion ko lang po. So, yung balik Islam na yun, hindi pumayag ang kanyang kamag-anak na isurrender at ibigay ang kanyang labi. Kaya hindi siya napaliguan. Hindi siya nabalot ng pagbalot sa pagkaparaanan ng Islam. Hindi na isagawa sa kanyang salatul janaza. At inilibing nila sa libingan ng mga Kristiyano at sa kanilang kaparaanan. At ito ang tanong kay Sheikh. Wa su'alu kayfa tatimmu salatu alayhi? Paano isagawa ang sala sa kanya, salatul janaza? Hal nadhabu wa naqifu inda qabrihi wa nusalli alayhi dakhil maqbaratin nasara? Pupunta ba kami? At doon namin isasagawa ang salatul janaza doon sa libingan ng mga Kristiyano? Am nusalli alayhi fil masjid salatul ghaib? O kaya ay isagawa namin ng sala, doon kami pupunta sa masjid at isagawa namin ang salatul ghaib, magsasala kami na nandun kami sa masjid at hindi na namin pupuntahan yung libingan kasi punong-puno ng cross. Ma'al ilmi annana nastati ad-dukhul ila al-maqbara. Na alam naman natin na kaya naming pumunta at pumasok doon sa mga libingan ng Kristiyano. Ano gagawin namin? Hindi ba kami magsasala ng salatul janaza? Dahil may mga cross doon sa libingan na yun, ng libingan ng mga Kristiyano? O magsasalatul ghaib na lang kami kasi may mga cross doon At doon pa mismo sa libingan ng mga Kristiyano. Kaya magsasalatul ghaib na lang kami. Doon na lang kami pupwesto sa masjid at magsalatul ghaib na wala naman sa harapan namin ng bangkay.
o kailangan pumunta pa rin kami doon sa libingan para doon na namin isagawang salatul janaza kahit alam namin na ang mga cross ay nandoon sa harap namin? Ito ang sagot ni Sheikh Muhammad Al-Barrak o dito sa Islam ka. Ito ay pinagkukunan natin ng ating mga kapatid na website. Okay, basahin ko lang. Alhamdulillah. Idha dufina al-muslim duna an yusalla alayhi fayusalla alayhi salatul ghaib idha dufina fi baladin akhar wa ala qabrihi in dufina fil balad. Kapag ka nailibing ang isang muslim na hindi na isagawa sa kanya ang salatul janaza, ay isasagawa sa kanya ang salatul janaza sa pamagitan ng salatul ghaib. Ibig sabihin, magsasala ka na wala sa harapan mong bangkay. In dufina fi baladin akhar, kapag siya ay nailibing sa ibang lugar na kung saan hindi mo mapupuntahan. Wa ala qabrihi in dufina fil balad, pero kung siya ay nailibing na kung saan pwede ka naman pumunta doon, ay doon ka pumunta sa libingan niya at doon ka magsagawa ng salatul janaza. Wa bima anna hadha al-akha dufina fi maqbaratin nasara allati tashtamilu ala sulban wa tasawir, fahal yusalla ala qabrihi am yusalla alayhi salatul ghaib. Na alam natin na ang kapatid natin na ito na balik Islam ay nailibing siya sa libingan ng mga Kristiyano, na alam natin na punong-puno ng cross, punong-puno ng rebulto. Isasagawa ba natin ng salatul janaza sa kanyang libingan o magsasagawa na lang tayo ng salatul ghaib? Uridat hada su'al ala Sheikhina Abdul Rahman Al-Barrak hafidhahullah ta'ala faqala yusalluna ala qabrihi. Itinanong ito kay Sheikh Abdul Rahman Al-Barrak hafidhahullah at kanyang sinabi, yusalluna ala qabrihi. Pumunta kayo doon sa libingan, pupunta sila sa libingan, wala yadur wujudu sulbani wat tasawir. Kita nyo? Pupunta sila sa libingan at walang problema na kahit na nasa harapan mo ang mga cross at mga rebulto. Okay? Walang problema, sabi ni Sheikh Abdurrahman Al-Barrak hafidhahullah, na walang problema na pupunta ka doon sa libingan na kahit na nasa harapan mo ang mga cross at nasa harapan mo ang mga rebulto at isagawa mo doon ang salatul janaza, at hindi niya sinuggest na tayo ay magsagawa ng salatu al-ghaib sa masjid. Yan po mga kapatid ha. So pinakita ko lang po sa inyo yung isa sa mga sagot ng ating mga ulama. Yan. Okay. Ngayon, ang issue dito, hindi daw nakaharap sa kibla. Ako ay kakampi ako ng mga kapatid natin na nagsasabi na invalid ang pagsasagawa ng sala na pwede namang humarap sa kibla kasi hindi naman exemption talaga dito si Sheikh Ahmad Barsilon eh. Hindi natin masasabi na siya ay exempted dito. Pero hayaan niyo ipapakita ko po sa inyo. Tinanong ko po mismo si Ustad Ahmad Barsilon. Sabi ko, Ustad, totoo ba na isinagawa ninyo ang salatul janaza na hindi kayo nakaharap sa kibla? Tinanong ko siya mismo. Kasi mahirap naman po yung haka-haka lang tayo. Kasi kung talagang nagsala siya nang hindi po nakaharap sa kibla, talagang invalid ang kanyang salatul janaza kasi hindi siya nakaharap sa kibla. Okay, pero bago yan, hindi doon napaliguan. Hindi doon napaliguan. So, binasa ko na po sa inyo kanina ang isa sa sinabi ng ating mga ulama. Alam nyo, pagka yung namatay ay hindi talaga napaliguan, kasi hindi naman isusuko ng kanyang pamilya yan para paliguan. Parang sala, parang wudu. Pag hindi mo kaya magwudu, hindi mo kaya maligo, magtayam mo. Kung hindi pa rin kaya ang tayam mo, fattakullah mastata'tum. Wa ma amartukum bihi min amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kapag may bagay na hindi na natin control, hindi na natin kaya gawin, hindi natin kaya isagawang pagligo sa kanya, ano pang magagawa natin kundi isagawa na lang salatul janaza sa kanya? Yun na lang pinakamadali para sa atin eh. Alangan ipilit natin na paliguan. So pag sinabi natin na okay, hindi na paliguan, kaya hindi natin isagawang salatul janaza, siyempre nagkaroon dito ng opinion ng ating mga ulama na kapag hindi na paliguan, ay hindi na isasagawang salatul janaza. Ang sagot ko diyan, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, isinagawa niya ang salatul janaza doon sa balik Islam na hari ng Habasha, Ethiopia, na hindi na paliguan. Kung hindi pwedeng salahan ang hindi na paliguan, dahil hindi naman pwede na paliguan talaga, alam natin nangyari kay Brother Royet,
Ruiti ang pagbanggit ko sa pangalan niya. Ngayon, iko-correct ko na po. Si Brother Khalid Royet, hindi nagawa ang pagligo sa kanya. Alam po natin ang totoo eh. Talagang hindi po pwedeng paliguan kasi ayaw pong isuko ng pamilya niya. Tumanggi sila eh. Isinagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang salatul janaza doon sa hari ng Ethiopia. Ito ay nasa hadis na sahih. Na hindi napaliguan. Eh kung hindi naman pala pwedeng pagsalahan dahil hindi naman pala napaliguan, di ang propeta nagturo sa atin. Dahil hindi naman napaliguan, wag na natin isagawa ang salatul janaza. Eh si An-Najashi hindi siya napaliguan eh, pero isinagawa pa rin ng propeta sa kanya ang salatul janaza. Nagsala pa rin ng propeta sa kanya ng salatul janaza kahit hindi napaliguan si An-Najashi. Alam natin si Najashi, ang mga tao niya mga Kristiyano. Normal na ilalagay siya sa kabaong. Normal na lalagyan siya ng cross. At ilibing siya sa libingan ng mga hindi Muslim. Ganun pa man eh. Isinagawa pa rin sa kanya ng propeta. Sallallahu alaihi wasallam ang salatul janaza kahit hindi siya napaliguan. Eh kung sasabihin natin na kapag hindi napaliguan, ay hindi pwedeng isagawa ang salatul janaza, eh bakit ang propeta sallallahu alaihi wasallam isinagawa niya ang salatul janaza doon sa hari ng Habasha na balik Islam din? Hindi naman napaliguan yun. Nasaan ang dalil? Nasaan ang katibayan na nagsasabi na kapag hindi napaliguan ay hindi pwedeng isagawa ang salatul janaza? Siyempre, kapag kayang paliguan, dapat natin paliguan talaga. Yan ay muttafaq. Yan ay fardu kifaya, mujma'un bainal ulama. Napagkasunduan ng mga ulama na kinakailangan paliguan ang pwede nating paliguan. Pero ang problema, yung hindi pumapaliguan. Pagka hindi pumapaliguan, talagang wala tayong magawa kundi salatul janaza na lang ang may sasagawa natin sa kanya. Alangan na ipilit natin na paliguan. Dahil hindi na paliguan, wag natin isagawa ang salatul janaza. Alam natin na nangyari dito sa kapatid natin. Ito po, ako po ay nagbibigay lang po ng aking kaalaman tungkol po sa bagay na ito. Dahil hindi natin nakaya na isagawa ang pagligo sa kanya, alangan na hindi natin salahan. Hindi na nga natin nagawa ang pagligo sa kanya, pati ba naman ang salatul janaza ay hindi na natin gagawin para sa kanya? Eh yun na lang ang natitira na karapatan niya para sa atin? So, saan natin sa kanya salatul janaza? Okay. Yung pagtungkol sa krus na sa harapan, ang suggestion ko sana, siyempre tapos na, dapat sana tinakpan ito ni Ustad Ahmad Barsilon, yung cross na yon. Yun po yung pinakamainam, tinakpan niya yung cross. Okay? Pero kung hindi man natakpan yung cross, sabi ko po kanina, nagkasundo naman ng mga ulama, natanggap naman ang kanyang sala doon. Kahit na nasa harapan yung cross, kasi hindi naman talaga na sinamba yung cross eh. Nagkataon lang talaga na yung labi ay nasa harapan ng cross. So, tapos na yung issue. So, hindi po issue ngayon, tungkol po sa hindi siya napaliguan dahil wala talaga nangyari. Alangan napipilitin mo na paliguan, hindi naman pwedeng paliguan kasi ayaw naman isuko ng pamilya niya yun eh. Kaya, yun po ang masasabi natin, isagawa natin ang salatul janaza kahit hindi siya napaliguan. Ngayon, sabi nila, hindi tanggap ang kanyang sala dahil hindi siya nakaharap sa kibla. Ganito po ang ginawa ko. Kinonfirm ko po kay Ustad Ahmad Barsilon ang tungkol po sa bagay na to. Nagsala daw siya ng salatul janaza na hindi daw nakaharap sa kibla. So tinanong ko ito sa kanya. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kapag kami mga bali-balita, yung nakita natin sa picture, wag nating hatulan agad na hindi siya nakaharap sa kibla. Be positive tayo dapat. Maging positibo tayo sa kapatid natin. Kung sakali naman na hindi siya nakaharap sa kibla, di tanungin natin siya. Hindi yung maghahatol tayo na hindi siya nakaharap sa kibla kaya hindi tanggap ang kanyang salatul janaza. Wala tayo doon sa pangyayari. Hindi natin nadaluhan ang pangyayari. Kaya mahirap maghatol na hindi natin nakita at napatunayan na talagang siya po ay hindi po nakaharap sa kibla. Kaya ang ginawa ko po, bilang pagsunod po sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kumakalat na sabi nila hindi tanggap ang kanyang salatul janaza dahil hindi siya nakaharap sa kibla. Ang ginawa ko po, tinanong ko po si Ustad Ahmad Barsilon at tingnan natin ang aming pag-uusap. So narito, ipapakita ko po sa inyo
ang aming pag-uusap. Sandali lang po. Para po patunayan natin kung totoo ba na hindi siya nakaharap sa kibla kasi mahirap naman po na tayo lang pong magsasabi. Yan. Basahin natin mga kapatid ang kanyang sinabi. Ito pang pag-uusap namin kanina. Palakihin ko lang ha. Paano ba ito palakihin? Paano ba ito? Sana nakikita po dyan. Yan po ang aming pag-uusap kanina. Tinanong ko siya tungkol po sa hindi niya pagharap sa kibla. Anong sabi ni Ustad Ahmad Barsilon? Siya po ang nagsabi sa akin. Sabi na standard po palagi ya Sheikh na kapag bago kami sa lugar ay palaging inaalam namin kung saan ang kibla. So sabi ko sa kanya, sapat na itong binigay mong sagot sa akin upang gumawa ako uli ng video para sagutin ang mga haka-haka. Okay. So ngayon, anong sabi niya? Kung ang kabaong ni Brother Khalid ay wala sa tamang kibla, ay ipapausog ko sa tamang kibla. So inshallah, malinaw po sa inyo mga kapatid. Siya mismo ang nagsabi na ang pagharap ni Ustad Ahmad Barsilon, yung isinagawa niyang pagdarasal po, ay nakaharap po siya sa kibla. Ako po ay, naniniwala kasi siya mismo ang nagsabi. Ang kapatid natin ay, ang original po ng kapatid natin bilang isang Muslim ay hindi po magsisinungaling. Tayo naman po na nagsasabi na hindi siya nakaharap sa kibla, ay ito ay haka-haka lamang, nagaling lamang sa ating kuro-kuro na hindi naman natin naitanong. Napakalinaw ang pagkasabi niyo. Yan ay message sa akin ni Ustad Ahmad Barsilon. Sinabi niya mismo sa akin na nakaharap siya sa kibla. Kaya wala tayong dahilan para sabihin natin na invalid ang kanyang sala kasi hindi siya nakaharap sa kibla. Yan. So napakalinaw ang pagkasabi ni Ustad Ahmad Barsilon na ang kanyang isinagawang salatul janaza ay nakaharap siya sa kibla. Nagkataon lamang na ang rebulto ay nasa harapan niya. Yan. So inshallah, malinaw po sa inyo mga kapatid yung kanyang message sa akin. Okay? So inshallah, matatapos na po yung issue tungkol sa bagay na ito. Kasi kung talagang hindi naman po talaga siya nakaharap sa kibla, wala pa siya mabigat na dahilan para hindi niya iharap sa kibla kasi pwede naman niyang iawrong yung bangkay. Gaya ng sinabi niya, nakaharap naman siya sa kibla. So ano pa bang dahilan para sabihin natin na invalid ang kanyang salatul janaza? Tapos na po mga kapatid. Tanggap ang kanyang salatul janaza. At kung sakali po na may mangyari pong ganitong pangyayari ulit, wala namang problema na umatin tayo. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sakali po na si Najashi at nagkataon po ang propeta ay namatay, na nandudoon ng propeta, sigurado po ako na aati ng propeta sa kanyang labi. Sigurado ako na aati ng propeta sa kanyang labi. Kasi sinalahan nga niya, hindi nga napaliguan. Alam ng propeta na ang tauhan ni Najashi, mga Kristiyano, may mga rebulto, may mga krus yun. So, ito po mga kapatid ay isang pagpapaglilino lamang tungkol po sa usaping ito. So, sana po ay maging maliwanag po lahat ang tungkol po sa usaping ito. Ganun pa man, ang nagsabi na ang mainam ay isagawa ang salatul ghaib para sa kanya ay mayroon namang opinion na ganun. Hindi naman natin sinabi na wala pong ulama ang nagsabi na mas mainam na isagawa ang salatul ghaib. So, para po sa akin, kahit na ako po ay nandoon, mas pipiliin ko po na pupunta ako doon para isagawa sa kanyang salatul janaza. Kasi nandun tayo sa lugar Yun po ang aking pananaw. Pwede nga pumunta sa libingan Kahit na mga nakalibing doon ng isang Muslim, yan po ay nabanggit din po sa libro ng fiqh na kapag ka nailibing ang isang Muslim doon sa libingan ng mga Kristiyano at may mga krus dyan, pwede ka magsala. Humarap ka sa buong libingan nila kahit may mga krus dyan, pwede ka magsala. Na ang intensyon mo ay sasagawa mo yung salatul janaza doon sa kapatid mo na Muslim na hindi mo alam saan siya doon banda nakalibing. Yan po ay nasa libro po ng fiqh. So inshallah na
Inshallah, ito lang po ang last na paliwanag ko po tungkol po sa bagay na ito. At sana po ay paki-share niyo na lang po ang video na to at inshallah makatulong din po ito sa mga kapatid natin na nalito po sa mga pananaw ng ating mga ulama. Ako po ay nagbase po ako lahat sa mga basihan. Lahat po ng sinabi ko ay may mga basihan po ako. So yun lang po mga kapatid, sana po ay napulutan natin ng aral ang tungkol po sa tinalaki ko ngayon. So napaki-share nyo lang po ang video na to nang sa ganun ay makarating po sa ibang mga kapatid natin na nais malaman ang tungkol po sa hatol na ginawa ni Ustad Ahmad Barsilon. Ito po ay hindi lang po para sa kanya. Para po sa pangkalahatan na kung sakali ang mangyari man ng ganito mula sa mga kapatid natin mga balik Islam. At bilang panghuli, ang may papayo ko po sa mga kapatid natin na mga balik Islam na sana po ay gumawa po kayo ng last will. Na sana ay maghabilin po kayo na kapag kayo ay namatay, ay mailibing po kayo sa libingan ng mga Muslim para hindi na po mahirapan ang mga Muslim, mga kapatid mo sa Islam na matulungan kang mailibing sa libingan ng mga Muslim. Opo. Para hindi na po mahirapan. Kasi ganito pong nangyayari. Kapag wala pong last will, ang hirap pong ilibing. Talagang wala tayong magawa. Nabanggit din ni Ustad Ahmad Barsilon na talagang hindi nabago yan. Napakaraming, minsan nga, naisasagawa naman yung pagligo at saka pagsala, pero yung paglibing, hindi na niya control yan. Talagang nililibing na nila sa libingan ng mga Kristiyano. Tungkol naman sa kung siya ay nailibing sa libingan ng mga Kristiyano, ay wala naman pong dalil. Wala pong dalil na matibay na parurusahan siya kagaya ng pagparusa sa mga nasa libingan na katabi niya. Wala pong matibay na katibayan na siya po ay madidisturbo sa parusa na ipinaparusa sa katabi niya. May mga nabanggit lang na ilan sa mga opinion ng ating mga ulama, may mga pinagbasihan lang sila, pero wala pong matibay na katibayan yun. Kasi hindi naman niya magiging parusa, yung parusa ng sa tabi niya. So, tayo pa ay naghatol na si Brother Khalid Royet Padilla ay isang balik Islam dahil lang po sa nakikita natin. Nagbase lang po tayo sa sinabi. Sabi nga ni Omar, nahnu natawalla ad-dawahir wallahu yatawalla sarair. Tayo ay maghatol lamang sa sinasabi. Kasi dahil sinabi nila sa balik Islam, so ang original ng isang Muslim hindi po nagsisinungaling. Tungkol sa puso niya kung siya ba ay nagsasala o hindi nagsasala, hindi po 'yun ang usapin natin dito kasi kung alam niyo po mga kapatid kung ang pinag-uusapan lang dito na hindi naman nagsasala yan kaya hindi dapat isagawa sa kanyang salatul janaza. Yun ang nakakalungkot dito. Marami naman sa mga kapatid natin na hindi naman nagsasala. Tingnan yung mga masjid natin. Hindi naman napupuno ng Muslim, ng mga kapatid natin. Pero pag namatay, sinasagawa pa rin natin ang salatul janaza para sa kanya. Dahil kapatid pa rin natin siya. Dahil ang pananaw po ng karamihan sa mga ulama, hanggat naniniwala pa rin yung isang Muslim na yan na ang sala ay obligado, Muslim pa rin siya. Kahit hindi siya nagsasala, ay Muslim pa rin siya. Hindi pa naman natin matatawag na kafir yan eh. Yan po ang pananaw ng karamihan sa mga ulama, kahit na ang ilan sa mga scholar natin, kagaya halimbawa nila Sheikh bin Baz, nila Sheikh Al-Uthaymin, na kapag kayong tao hindi nagsasala, ay kafir para sa kanila. Pero para sa akin, ako po ay sumasang-ayon sa pananaw ng karamihan sa mga ulama na kahit hindi po yan nagsasala, ay hindi naman yan matatawag na kafir. Kaya pag namatay, ay sasalahan pa rin natin siya kasi kapatid pa rin natin. So kagaya rin po ni Royet, kung tinanggap niya ang Islam at hindi siya nagsasala, ay hindi na po natin kasalanan yung hindi niya pagsasala. Ang importante, niyakap niya ang Islam. Hindi naman ganun kalakas yung panampalataya niya. Eh marami naman sa atin, hindi rin naman nagsasala eh. Pero tawag pa rin natin sa kanila, Muslim. So isa lang paki-share na lang po ang video na to. Para sa ganun, makarating din po sa iba ang paliwanag natin na ito. So hanggang dito na lamang. Pasensya na po kayo kung medyo napahaba po ang aking pagpapaglilinaw. At sana po ay kung ano po yung pananaw ng iba at hindi po sila sang-ayon sa aking opinion, diskumpiyado po sila sa aking opinion, ay nirerespeto ko po yun. Wala naman pong, hindi ko naman po ipinipilit ang pananaw kong ito. Okay, so hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.